Posibleng lumala pa ang problema ng mga mangingisda at magsasaka sa Northern Luzon dahil sa tumitinding init ng panahon. Nagbabala pa ang pag-asa na makakaranas ng mas matagal na tagtuyot ang bansa simula Hunyo o Hulyo dahil sa El Nino. Kahapon na itala ang pinakamataas na temperatura sa Metro Manila, 36.4 degrees Celsius ayon sa pag-asa. Sa kabilang banda, lalo rin daw titindi ang mga bagyo dahil sa El Nino. May news to go si Cedric Castillo. Nalulumo ngayon sa pagkalugi ang mga mangingisda sa Paway, Ilocos Norte. Nangamatay kasi ang mga isda nila sa palaisdaan sa ilog dahil sa pag-init ng ibabaw ng tubig, senyales ng epekto ng tumitinding init. Mga magsasaka naman ang namumblema sa ilang bahagi ng Isabela. Nagkabitak-bitak na kasi ang ilang bukirin. Sa tindi nga ng init, nitong Biyernes lang, umakyat sa 39 degrees Celsius ang temperatura sa Tuguegarao, pinakamainit ngayong taon. Sa pag-aaral ng GMA News Research sa datos ng Bureau of Agricultural Statistics ng Department of Agriculture, ang Isabela at Cagayan ay kabilang sa mga lalawigang pinaka-apektado ng dry spell. Apektado tuloy ang ani ng mais, tabako at palay. At kahit sa Metro Manila, kanya-kanyang diskarte sa pagpapalamig ang ilan. Lalo't pumalo sa 36.4 degrees Celsius ang temperatura, pinakamataas sa rehiyon ngayong taon. At kung isasama ang relative humidity o alinsangan, aabot sa 43 degrees Celsius ang init factor o nararamdamang init ng katawan. Pagdala ng payong para makaiwas sa sakit. Kailangan talaga pag itong sobrang init, yung mga inom ng tubig, mga malamig. Babala pa ng pag-asa, pagtungtong ng Hunyo o Hulyo, magsisimula ang El Nino. Ito ang abnormal na pag-init ng ibabaw ng Pacific Ocean, malapit sa Pilipinas sa mga naturang buwan na ang posibleng epekto, mas matagal na tagtuyot. Sakaling matuloy, mararanasan daw ang kasagsagan nito sa Oktubre at tatagal hanggang sa unang 3 buwan ng 2015. Unang tatamaan nito ang Visayas at Mindanao, kung saan mas dadalang daw ang ulan. Magiging abnormal daw ang dami ng ulan sa ilang bahagi ng bansa na makakaapekto sa water level ng mga dam. Pero bukod sa matinding tagtuyot, ang epekto rin ng El Nino, mga bagyong mas malala at mas tutumbok sa Luzon. Stronger typhoons affected the country during El Nino. Ang notable example niyan ay si Ondoy, which happened in September 2009. Meron tayong El Nino during that 2009-2010. And also si Milenio, it also happened during 2006-2007 El Nino. Yung bagyo kasi gusto niya yung mainit na lugar. So, mas mainit dun sa parte na dinadaanan niya. In fact, talaga the north. So we would expect the cyclone would not affect yung southern part of the Philippines. We're talking about Mindanao. It's more of the northern part. Cedric Castillo, GMA News.